Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang unang kabanata ng Mateo at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Tayo po ay magsisimula ng panibagong libro. Mababasa po natin dito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo. Ang Mateo ay binasa na po natin ng ilang mga beses, ng maraming beses. Kahit noong Holy Spirit 100 ay binasa po natin ang libro ng Mateo. Ang Panginoon ay patuloy na nangungusap sa atin sa librong ito. Ngayong umaga, ano naman kaya ang ihahayag muli ng Diyos sa atin? At bibigyan nga po tayo ng Diyos ng sariwang mana para sa araw na ito. Lalo na sa pagkakataong ito na mayroon tayo, nakikita po natin ang maraming paghihirap sa mundo, mayroong digmaan, at tayo ay umaasa sa panahon ng kapayapaan. Ngunit tila ito'y imposible sa mga panahon po na ito. Kahapon ay nabasa po natin ang desisyon ng Israel na pag-isipan ang kanilang pagkikipagdigma. Ninanais po natin na magkaroon ng kapayapaan sa mundo hanggang sa muling pagdating ni Jesus. Ngayon sa kabanata na babasahin po natin, sa mga panahon po natin ay mayroong mga nag-iisip na maaring umusbong ang panibagong digmaan. Ngunit ano ang sinasabi po ng Diyos sa atin? Nais ng Diyos na dapat tayong magkaroon ng pananampalataya at patuloy na maniwala sa Diyos. Paniwalaan na ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Lalo na po ngayon, napakahalagang parte ng kasaysayan. Sa Mateo 1, bibigyan po natin ito ng pamagat. Ang pagkilos ng salita ng Diyos at ng kanyang pagliligtas. Hindi po tumigil ang Diyos sa kanyang pagnanais na iligtas ang tao. Siya ay patuloy sa pagkilos mula pa noong panahon ni Adam at Eva. Ang pagliligtas ng Diyos ay hindi natapos. Mula Genesis 1, nang nilikha ng Diyos ang mundo, at ang lahat ay puno ng kadiliman. At mula nung una pa lamang ay nandun na po ang pagliligtas ng Panginoon. At sa verse 2, nabanggit po doon kung para saan ang paglilikha ng Diyos. Ngunit doon po makikita natin na umpisa pa lang ay nandoon na ang naroon na ang paggawa ng Diyos. Ang Diyos ay patuloy sa paglikha.
Ang Espiritu ng Diyos ay patuloy sa pagkilos. Ngunit matapos ang pagkakasala bunsod ng ginawa ng kaaway, mula po doon ay hindi ibig sabihin na naging agaran din ang pagliligtas ng Diyos, ngunit makikita po natin na patuloy na kumikilos ang Diyos para sa pagliligtas ng tao. Sa Genesis, nakita po natin na 6 na araw na lumikha ang Diyos at sa ika-7 araw siya ay nagpahinga. Mula sa paglikha at muling pagbibigay buhay, nais ng Diyos na maibalik ang tao sa kanyang kaharian. At tulad ni Adan at Eva, si Adan ay nagkasala. Siya ay natukso ng kaaway at iniwan ng Diyos. Ngunit sa plano ng Diyos, lalo na sa kanyang pagliligtas, siya ay hindi tumigil, siya ay nagpatuloy sa paglikha. Pagkatapos si Eva ay naging ina ng sanlibutan. Sila ay nagkaanak na ang pangalan ay si Seth. Dumating din si Abel at si Cain. Ngunit dumating sa pagkakataon na pinatay ni Cain si Abel at ang makatwiran ay namatay. Ang lalaki na pinahalaga ng Diyos ay namatay. Ganito po ang plano ng kaaway. Si Cain ang nagsimula ng panibagong henerasyon ng kasalanan, ngunit binigyan siya ng Diyos ng habag at biyaya. Kaya nagkaroon ng Seth, at mula kay Seth, sa kanya nagmula hanggang kay Abraham, pagkatapos ay si Kristo. Ang plano ng Panginoon para sa kaligtasan ng tao ay hindi natapos, hindi natigil. Nais ng Diyos na makita po natin ang kanyang walang katapusang pagkilos at walang katapusan na pagliligtas. Nagkamali man ang tao, ngunit ang Diyos ay hindi tumitigil. Ang kanyang plano, ang kanyang pagkilos para sa kaligtasan ng tao ay hindi natapos. Ganito po ang uri ng habag at biyaya na mayroon ng Diyos para sa sanlibutan. Ngayon, sa pagbabasa po natin ng talaan ng ninuno ng Panginoong Hesus, makikita po natin ang dalawang parte o kaya'y dalawang uri ng talaan na ito. Sa Mateo, mayroong espesyal na parte ito. At ito po ang nais kong ibahagi ngayong araw. Mayroon po akong 2 punto para sa kabanatang ito. Verse 1 hanggang 17. Ito po ang unang punto. Verse 18 hanggang matapos ay ang ikalawang punto. Unang punto ay tungkol po sa talaan ng ninuno ng Panginoong Hesus at ang ikalawang punto ay tungkol sa pagkasilang ng Panginoong Hesus.
Si Maria ay nagsilang kay Panginoong Hesus, nagsilang sa Panginoong Hesus. Pagkatapos ay makikita din po natin dito ang talaan ng ninuno ni Hesukristo. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Sa orihinal na teksto, ito po ay tungkol sa talaan ng ninuno ni Hesukristo. Sino po ang mga ninuno ni Hesukristo? Ito po ay makikita natin sa parteng ito ng kabanatang ito. Alam kong nabasa na po natin ito ng maraming beses at nabasa nyo na rin po ng maraming beses. Ngunit hindi pwedeng laktawan lamang natin ito dahil puro lamang ito pangalan ng mga tao, talaan ng mga ninuno. Ako ay nagsimulang maniwala sa Diyos noong ako'y 20 anyos. At kung ako ay naniniwala sa Diyos, marapat lamang na basahin ko ang kanyang mga salita. Sa tuwing binabasa ko po ito, naniniwala ako na ang Diyos ay nagbibigay ng bagong mga salita. Matapos ang ilang mga taon, mula nang ako ay naniwala sa Diyos, ay mayroon na pong 50 taon ang nakalipas. Napakahabang panahon. Ngunit ang 50 taon ay napakabilis. Tulad dito sa 611, mayroon na po tayong 23 taon. (23 times 2 ay 46. At ang mga sumunod pa na araw ay napakabilis din. Bawat araw ay nasa kontrol ng Diyos. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Dito po, makikita natin ang tungkol sa talaan ng ninuno ng Panginoong Hesus. Nabanggit dito ang pangalan ni Abraham, pagkatapos si Isaac, pagkatapos niya ay si Judah. Sa ating pagpapatuloy, makikita din po natin, umabot po tayo sa verse 6. Mula kay Jesse ay nabanggit po doon si Haring David. Mula kay Abraham hanggang kay David, napansin po natin dito na si David ay tinawag na Haring David. Mula kay Haring David, nabanggit po doon si Solomon, na naging anak ni Haring David sa dating asawa ni Urias. Hanggang sa verse 10, nabanggit po doon si Rehoboam, Abias, Asa, Jehoshaphat, Joram, Ozias, Jotham, Akaz, Ezekias, Manasseh, Amos, Josiah, Jeconias at mga kapatid nito. At si Josiah ang ika-4 na pong henerasyon mula kay Abraham. At mula kay Josiah ay mayroon din pong 14 na henerasyon.
Kung maalala po natin, ang mga tao ay nadakip sa Babylon at sa kanyang pagkakadakip, si Josiah ay nagkaroon ng anak at iyon ay si Jeconias. Mula kay Abraham hanggang kay David, iyon po ay ang pagtatatag ng kaharian ni David. At mula kay David hanggang kay Josiah, si Josiah ay dinalang bihag sa Babylon at sa Babylon ay naipanganak si Jeconiah. At ito po ay napakalaking parte ng kasaysayan. At mula kay Abraham hanggang kay David, anong uri ng henerasyon ang mga tao ang panahon na iyon? Iyon po ang paghahari ni David at masasabi nating pinakamalakas o pinakamatatag na parte ng kasaysayan ng Israel. Matapos ni Solomon ay nagkaroon ng paghahati ng mga kaharian. O nahati ang kaharian, sorry. Mayroon pong timog na kaharian at hilagang kaharian. Ang hilagang kaharian ay nasira dahil sa kanilang pagkakasala at ang timog na kaharian naman ay tila nawawala. Ngunit ang habag at biyaya ng Diyos ay nasa kanila pa rin. At ayaw ng Diyos na matigil ang linya ni David. At ang kaharian ng Juda ay nagpatuloy. Ngunit bandang huli sila pa rin ay nagkasala. Kumbaga sa Isaiah, nabanggit po doon ang kanilang mga kasalanan ay kasing pula na ng dugo. Ngunit nais ng Diyos na sila ay maibalik, sila ay mapatawad. Mula sa Isaiah, siya ay nangusap sa mga tao at magkakaroon ng pag-asa. Darating ang isang tao na tatawaging Emmanuel. Ang batang iyon ay hindi pa naisisilang. At ang Assyria ay tatalikod sa kanilang pag-atake. Lahat ng mga hari ay aalis. Ito po ay tungkol sa kapanganakan ng isang pagpanganganak ng isang berhen. At mula doon ay nagsimulang mawasak ang Juda. At mula kay Josiah, matapos ang 14 na henerasyon, iyon po ang simula ng ang kaharian ay nawasak at ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang pagkakasala. At ang mga ninuno o kaya lipi ni David,
mula sa lipi ni David, sila ay nagkasala. Ngunit paano nito mapapangyari ang plano ng Diyos? Ibig sabihin po ba nito na walang kabuluhan ang mga plano ng Diyos? Hindi. Ang Diyos ay hindi tumigil sa kanyang pagkilos. Sadyang ang tao ay bigo sa pagsunod ng kanyang kalooban. Tayo po ay magpatuloy sa pagbabasa sa verse 12. Pagkatapos na sila ay maging bihag sa Babylonia hanggang sa pinanganak si Jesus, nandun po nabanggit si Jeconias, pagkatapos si Salatiel, pagkatapos nagmula sa kanya si Zerubbabel. Pagkatapos ay nabasa po natin na si Salatiel ang ama ni Zerubbabel at nagpatuloy mula kay Zerubbabel. Siya ay nagdala ng muling pagkabuhay sa Israel at sila ay nagbalik. Siya ang naging mitya ng pagbabalik ng Juda. At mula kay Jeconiah, sila ay nagbilang hanggang sa makarating kay Jose. At si Jose nga po ang naging asawa ni Maria. Sabi sa verse 16, si Maria ang ina ni Jesus ang tinatawag na Kristo. Mula kay Abraham hanggang kay David ay mayroon pong 16 na henerasyon, at mula kay David hanggang sa Babylon ay 14 din po ng mga henerasyon. Mula sa pagkakadakip hanggang sa panahon ni Jesucristo, mayroon din pong 14 na henerasyon. Ano pong ibig sabihin nito? Mula nung umpisa pa lamang, patuloy kong sinasabi na mula kay Abraham hanggang kay David ay mayroong 14 na henerasyon. Iyon po ang pagtatatag ng kaharian ni David. At mula kay David hanggang Jeconiah, nabanggit din po doon si Josiah. Nagkaroon ng pagkakadakip sa Babylon. Yun din po ay 14 na henerasyon. Sunod ay ang nabasa din po natin ang pagkawasak ng Juda. Ang mga ito po ay mahalagang parte ng kasaysayan. Nakita po natin ang pagsasakatuparan ng pangako ng Diyos, ang pagkakatatag ng kaharian ni David. Dahil sa pagsunod ni Abraham. At sinabi din ng Diyos na ang kaharian ni David ay magtatagal. At makikita natin mula kay David hanggang kay Josiah na sira ang kaharian ng Juda. Dito tila ba wala ng pag-asa para sa kaharian ng Juda na mula kay David. Ngunit mula kay Josiah hanggang kay Jeconiah, at ang liping iyon ay nagpatuloy hanggang kay Jose na siyang ama ni Jesucristo. Siya po ang naging ama. Siya po ang naging ama ni Jesucristo. Si Mary ang naging ina ni Jesucristo. Si Jesucristo ay ang 14 na henerasyon mula kay Jeconiah. Si Jesus ang 14 na henerasyon. At sa chapter 1 verse 14, nabanggit po ito na mayroong 14 na henerasyon. At bawat 14 na henerasyon ay mayroong mahalagang pangyayari.
Mula kay Jeconiah hanggang kay Hesukristo ay mayroong panibagong henerasyon. Iyon po ang panahon ni Hesukristo. Tulad ng kung paanong naitatag ang kaharian ni David. Ngunit ang mga tao ay nagkasala. Sila ay nahulog sa kasalanan, ngunit naroon ang pagdating ng Panginoong Yesus. Si Messiah ay dumating. Ang kanyang pinanggalingan ay mula pa kay Abraham. Ngunit sa talaan ng mga ninuno na ito, hindi lamang po ito tungkol kay Abraham. Ito po ay kaharian ng Diyos. Para kay Jeconiah, para kay Josiah, tila ba natigil ang kaharian, ngunit mula sa kanila ay naitatag ang kaharian ng Diyos. At sa pagdating ng Panginoong Hesus, sinasabi po doon ang kaharian ng Diyos ay paparating, kailangan po nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kahit na ang kanilang mga kasalanan ay kasing pula na ng dugo, kaya pa rin silang patawarin ng Diyos at maging kasing puti ng nyebe. Ang pagdating ng Panginoong Hesus ay pagpapakita lamang na ang kaharian ng Diyos ay paparating. Ang kaharian ng Diyos ay narito na. Ang kaharian ni David ay nalikha. Ano pong makikita nating pagkakatulad nito? Nabanggit po sa buong libro ng Mateo ang kaharian ng Diyos. Lahat ng otoridad mula sa langit hanggang lupa ay ibinigay na sa Diyos. Ano pong ibig sabihin ng pagiging disipulo ng Diyos? Kailangan po nating tumindig upang idisipulo din ang mga bansa. At sinabi ng Diyos na atin pong ihahayag ang kanyang mga salita, na tayo po ay mga disipulo ng Panginoong Hesus. Kailangan po nating tumindig at sundin ang kanyang mga salita. Kailangan po nating maging disipulo ng Panginoong Hesus. Sa mga panahon pong ito, sa napakahalagang pagkakataon na ito, Panginoong Hesus ay nangungusap po sa atin na ang kaharian ng Diyos ang simula ng kanyang kaharian. Kailangan po nating pagpatuloy ang kaharian ng Diyos hanggang sa dulo ng buhay. Makikita po natin dito ang pagtatatag ng kaharian ng Panginoong Hesus. Sa akin pong tradisyonal na simbahan dati, (1986), ako ay 30 taong gulang
At ako ay nagsimulang mag-aral ng teolohiya. 37, ako ay nagsimulang maglingkod. Madalas ako ay mayroong katatungan, ano ang kaharian ng Diyos? Ano ang kaharian ng Panginoon? At paano ito napag-uusapan sa mga salita ng Diyos? Sa ating pagbabasa ng talaan ng ninunong Panginoong Hesus, ano nga ba ang kaharian ng Diyos? Mayroon lamang pong isang partikular na description na ito. Na sa kaharian ng Diyos ay mayroong otoridad. Pagkatapos ay may mga nabasa din po akong libro kung ano nga ba ang kaharian ng Diyos. Alam po natin ang kaharian ng Diyos ay napakahalaga. Maaring hindi ko pa naunawaan noon iyon dahil ako may limitadong kaalaman lamang. Ngunit sa aking pagtatatag ng 611 ay higit kong naunawaan ang kaharian ng Diyos. Kung kaya naman para sa ngayong araw ay napakahalaga po sa akin ang pagbabahaging ito. Ako ay binigyan ng aking guro noon na si Pecker. Siya ay leader ng evangelical mission at siya ay napaka-impluwensya na tao. Kanyang sinabi na ang kaharian ng Diyos ay mayroong nakikita at hindi nakikita. Mayroong hindi nakikitang kaharian ng Diyos. Tulad ng atin pong mga ninuno, para kay Abraham, ang lahat ay nasa Diyos. Kasama ang nasa hinaharap, tayo pong lahat ay parte ng kaharian ng Diyos. Hindi po natin ito nakikita. At kapangyarihan na mayroon siya sa buong sanlibutan, masasabi natin na siya ang hari ng mga hari at ang Diyos ng mga Diyos. Ang buong sanlibutan ay hindi po natin nakikita. Hindi man po natin iyon nakikita, ngunit ito po ay pagpapakita lamang ng uri ng otoridad na mayroon ng Panginoon. Ito po ang uri ng kapangyarihan na mayroon siya na hindi po natin nakikita sa ating pisikal na mata. Ngunit ang nakikitang kaharian ng Diyos ay ang iglesia. Ang iglesia, ang katawan ni Kristo.
Ang iglesia ang pagsasakatuparan o kaya siyang nakikitang parte ng kaharian ng Diyos. Kung paanong ang Diyos ang puno ng lahat o kaya ay ulo ng lahat, ang iglesia din ay ulo ng lahat. Kahit na ang iglesia ay marami mga problema, ang mga ministro nito ay marami mga problema, ngunit hayaan ng Diyos na makita ang mga iglesyang ito na hindi mapahiya at ang kanyang mga salita ang makakatulong upang malinis ang mga iglesyang ito. Maaring sa loob ng simbahan ay napakarami mga kasalanan, ngunit para sa Diyos, ang kanyang kapatawaran ay para maging kasinlinis ng nyebe ang mga iglesia. Kalooban ng Diyos na sa loob ng iglesia ay makita ang hindi nakikitang kaharian ng Diyos. Pinapakita ng Diyos ang kanyang kaharian sa iglesia. Naway tulungan po tayo ng Diyos kahit na po tayo ay mahina, ngunit ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Aking napagtanto na ang iglesia ay ang ulo ng lahat. Ngunit kung tutuusin, ito ay nakakagulat na pagkaunawa at maaring isipin ng iba. Kailangan po nating tumindig. Naniniwala po ako na ang kaharian ng Diyos ang siyang pinakamataas sa lahat. Mas mataas pa kaysa sa kahit anong kabundukan, mas mataas pa kaysa sa kahit anong bagay sa espiritu. Dahil siya ang ulo ng lahat, at ipinapakita niya ang kaharian ng Diyos. At sa marketplace, hindi po nito na ipapakita ang kaharian ng Diyos, bagkus ay naipapakita lamang ang mundo. Ang edukasyon sa mundo ay nasa mundo pa din, at tanging ang kaharian lamang ng Diyos o kaya ay ang katawan ni Kristo ang siyang pinakamataas pa rin sa lahat. Ngayon naman na dumako tayo sa edukasyon, atin pong ginagamit ang edukasyon upang maituro kung ano man ang sinasabi sa Biblia. Dapat ang impluwensya ay magmumula sa Panginoon, mula sa kanyang mga salita. Sa 611, hindi po natin sinusunod ang paraan ng mundo, bagkus ay sinusunod ang paraan ng katotohanan. Madami na akong nabahagi tungkol dito, kailangan po natin bumalik. Ang kaharian ng Diyos, ang iglesia ang nagpapakita ng uri ng kaharian ng Diyos. Napag-usapan po natin ang iba't ibang mga punto. Ang kaharian ng Diyos ay hindi nawala.
Ano po ang pagkakapareho? Mula pa nung una, ang Panginoon ay mayroon ng plano. At ang kanyang plano, mula pa sa kasaysayan, mula pa sa simula ng pagkakalikha hanggang sa ngayon, ang pagkilos ng Diyos ay nagpapatuloy, hindi tumitigil. At ngayon, kailangan po nating isipin anong kaharian ng Diyos. Nilikha ng Diyos si Adan at Eva, pagkatapos sila ay bigo sa pagsunod sa Kanya, dumating din ang pagbaha. Nandoon si Noah. Naroon ang arka ng pagliligtas ng Diyos. At ang arkong ito ay nagpapakita din ng muling pagkabuhay. Pagkatapos ng pagbaha, ang mga tao ay nagtungo sa Babylon. Ngunit tinawag ng Diyos si Abraham. Ang pagliligtas ng Diyos ay nagpatuloy pagkatapos ng pagbaha. Pinili ng Diyos si Abraham. Abraham, tumira ka dito sa lugar na ito. Ikaw ay magtungo kung saan kita ipapadala. Nais kitang maging napakalaking bansa. Ang lahat ng mga bansa ay mapagpapala dahil sa iyo. Ikaw ay aking pagpapalain dahil ikaw ay magiging malaking lahi, malaking bansa. Si Abraham ay naniwala at kanyang sinunod ang Diyos. Pagkatapos siya ay nagtungo sa Kanaan. At sa Kanaan ay hindi niya alam ang lugar ng iyon, kung kaya siya ay nagkaroon ng mga altar. At nakita namin mismo ang mga altar na ito. Kung tutuusin, ang lugar kung saan nila nilagay ang altar ay malapit sa altar na para kay Baal, na isang Diyos-Diyosan. Sila ay gumawa ng altar sa tabi ng isang Diyos-Diyosan din ng mga tao. At ito ay pagpapakita ng malaking pananampalataya na mayroon sila. At nagpatuloy sa pagkilos ang Diyos. Pagkatapos ang kanyang anak ay nagtungo sa Ehipto. At inilabas ang mga Israelita mula sa Ehipto. Pagkatapos siya ay gumawa ng pangako sa bundok ng Sinai. Sinabi sa kanila na sila ay nilabas ng Diyos mula Ehipto. At tulad ng isang agila, sila ay kanyang binitbit sa kanyang mga pakpak upang manumbalik sa kanya. Dapat nilang sundin ang kanyang mga salita at makinig sa kanyang mga salita upang magpapatuloy ang kanyang pangako para sa kanila. Dapat nilang maging uri ng tao na sumusunod sa Diyos. At ito pong nakikita natin ang maging ulo ng lahat. Ikaw ay espesyal, ikaw ay higit pa sa lahat, dahil ang lahat ng nasa mundo ay nasa akin. At ikaw ay aking ititindig mula sa lahat ng ito. Ikaw ay mahalaga sa akin. Kayo ay magiging kaharian ng mga pari. At ang kaharian ng Diyos ay kaharian ng mga pari. Bawat tao
ay niluklok niya upang maging hari. Ang mga pari o mga lingkod na ito ay ang representasyon ng Panginoon. Silang magiging tagapamagitan, tulad ng kung paanong naging tagapamagitan din ng Panginoong Hesus. Dahil sa Panginoong Hesus, tayo ay natawag na kanyang mga lingkod. Ito po ang kaharian ng Diyos. Ang bawat tao ay tinulungan ng Diyos. At sa kanyang kaharian, lahat po tayo ay puno ng buhay. Ang puno ng buhay ang siyang magtatanggal ng lahat ng mga sumpa. At sa puno ng buhay, tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na purihin ng Diyos araw at gabi. Ang mga lingkod ng Diyos ay naroon na naglilingkod sa Kanya araw at gabi. Ngayon, nakikita po natin tayo ay mayroong pang-umagang debosyon. Ito ay hindi para paglingkuran kayo o kaya para magpahayag lamang ng salita ng Diyos. Sa pagdalo po natin ng pang-umagang deposyon, tayo po ay tumatanggap ng mga pahayag mula sa Panginoon. Aking pinaglilingkuran ng Banal na Espiritu. Banal na Espiritu, mayroon ka bang pangungusap para sa akin ngayong umaga? Ngayon narito ako upang makinig sa iyo. Kung tutuusin, ang Banal na Espiritu ang siyang nangungusap po sa atin. Sa tuwing tayo nagbabasa, naroon po ang sariwang mana mula sa Panginoon. Ang kaharian ng Diyos ay ang kaharian ng mga lingkod. At sa henerasyong ito ay wala na pong kadiliman, wala ng mga sumpa. Wala na pong kadiliman, wala ng kasinungalingan, dahil Diyos mismo ang kikilos. Ito po ang kaharian ng Diyos. Tulad ni David, tayo po ay tinawag ng Diyos upang maging tulad ni David. Ngunit ang tao ay mahina, at si David man din ay mahina. Ang kanyang mga lipi ay mahina. Kung kaya ang kaharian, matapos niya ay nawasak, nahulog. Ngunit hanggang sa Panginoon ni Hesukristo, ang Diyos ay hindi tumigil. Hinayaan ng Diyos na mapanganak ang Panginoong Hesus at kanyang pinangunahan ang tao tungo sa kaligtasan. Si Mary ay nabuntis o kaya ay nagdalang tao dahil sa Banal na Espiritu. Mababasa po natin sa 2 bahagi na ang Panginoong Hesus ay dinala ni Mary dahil sa Espiritu Santo. Bago pinakasalan ni Maria si Jose, naipangako na siya ay para kay Jose. Ngunit bago pa sila nagkasama, before in English,
kailanman ay hindi kinalaw ni Jose si Maria. Dahil si Maria ay mayroong dinalang sanggol na mula sa Espiritu Santo. Mula sa Espiritu Santo. Siya ay nabuntis o kaya nagdalang tao mula sa Holy Spirit o mula sa Espiritu Santo. Noong una, nang malaman ni Jose na si Maria ay nagdalang tao dahil sa banal na espiritu, siya ay natakot. Ngunit si Jose ay kinausap ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag ka matakot o pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Siya ay tatawaging Emmanuel, na ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos. Si Kristo ang Emmanuel. Ang kanyang kapanganakan nabanggit na po natin na ang Panginoong Jesus ay 100% tao, 100% ring Diyos dahil siya ay mula sa banal na espiritu. Mula kay David, ito po ay kakaiba. Balikan po natin, si Josiah ay nadakip mula sa Babylonia. Ngunit mula sa kanila, nagmula din ang lipi ng Panginoong Yesus. Nakita po natin ang pagkakatatag ng kaharian ni David, ngunit hindi po tumigil ang pagtatag din ng kaharian ng Panginoong Jesus. Nagsimula ang kaharian ng Diyos. Mahulog man ang kaharian ng tao, ngunit ang kaharian ng Diyos ay panghabang buhay o pangwalang hanggan. Ano pong nais bigyang diin ng Diyos ngayong umaga?
Tayo po ngayon ay nasa Panginoong Yesus. Tayo po ay mula sa banal na Espiritu. Naranasan po natin ang kaharian ng Diyos. Tayo ay nasa kaharian ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin ay puno ng buhay. Tayo po ang hinirang na lingkod ng Diyos. Tayo ay kaharian ng mga hinirang na lingkod ng Panginoon. Tayo po ay tinawag na maging banal na bansa. Ito po ang kaharian ng Diyos. Dapat po natin itong sampalatayanan at ang dapat po natin gawin ay maging disipulo ng iba't pang mga bansa. Kailangan po nating tanggalin ang mga sumpa at paglingkuran ng Diyos. Anong dapat nating gawin? Ang manatili sa liwanag ng Diyos at nang makapasok sa kanyang kaharian at magliwanag sa buong mundo. Purihin po natin ang Diyos. Tayo po ay tumayo. Panginoon, naway ang iyong kaharian ang siyang matanggap natin dito sa lupa. Mga kapatid, atin po bang napagtanto na ang binahagi ng ni Pastor Joshua ay kakaiba? At naway matanggap po natin ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Tayo ay pumasok sa Espiritu. Naway hindi lamang po tayo manatili sa kaharian dito sa mundo, bagkus ay pumasok sa kaharian ng Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil ang iyong mga salita, ang iyong plano ay hindi tumigil. At kami ay patuloy na pumapasok sa iyong kaharian. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan.
ating sinasabi na ang kaharian ng Diyos ay mananatili sa atin kahit kailanman. Ang pagliligtas ng Diyos ay pang walang hanggan. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Panginoon, ang iyong kaharian ay pang walang hanggan. Kami ay parte ng iyong mga pangako at ang iyong pagligtas ay pang walang hanggan. Ang iyong mga salita ay hindi tumitigil. Hindi kami tumitigil dahil narito kang kasama namin. Panginoon, maraming salamat, pinupuri ka namin. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpili sa amin. Panginoon, pinapasalamatan ka namin dahil pinili mo kami at dahil sa iyong kaharian kami ay iyong tinawag na iyong mga lingkod aming natanggap ang iyong mga salita, natanggap po namin ang iyong pagpapagaling. Kami ay magiging mga puno ng buhay. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa iyong pagpili sa amin. Na kami ay mga puno ng buhay, kami ay narito sa mundong ito. Ikaw o kaya kami ang iyong kinatawan sa mundo at iyong tinanggal ang lahat ng mga sumpa sa aming mga buhay. At kami ay iyong tinawag upang magdisipulo sa iba't ibang mga bansa. Panginoon, maraming salamat dahil kami ay iyong tinawag. Marami sa aming mga kahinaan. Ang nais namin ay ang manumbalik sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami. Banal na Espiritu, pinapasalamatan ka namin. Maraming salamat sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. Panginoon, kahit anuman pong mga bagay na nasa aming mga buhay, kami ay iyo pa rin tinawag. Panginoon, maraming beses, pag-aakalay namin, kami ay mga hari. Ngunit hindi namin isinabuhay ang iyong pagkakatawag para sa amin. Panginoon, ikaw ay tinatanggap namin. Panginoon, ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ikaw ay pinapasalamatan namin. Binigyan mo kami ng kapangyarihan upang kami ay magkaroon ng buhay. Matatanggal ang bawat takot, ang mababang pagtingin sa sarili, naway matanggal ang lahat ng ito. Panginoon, ikaw ang hari. Panginoon, sinabi mo na kami ay tulad ng mga hari. Kami ang iyong banal na bansa. At ang iyong banal na Espiritu ang siyang pumupuno sa amin. Panginoon, sa amin pong mga buhay, naroon ng kadiliman. Mga parte ng aming buhay ay hindi madala sa liwanag.
puno na ng kahihiyan, mga tagong parte ng aming buhay, Panginoon, naway tanggalin mo ang mga ito. Upang ang iyong espiritu ang siyang magliwanag sa amin. Panginoon, ang iyong liwanag ang siyang pumasok sa aking puso. Dahil tanging ang iyong liwanag lamang ang siyang magtatanggal ng bawat kadiliman sa aming puso. Sa aking puso, naroon ang mababang pagtingin sa sarili, ang takot, napakarami mga bagay na hindi ko malampasan, napakaliit na pananampalataya, naroon ang maliit na pagtingin sa sarili. Hindi dumating sa aking isip na ako nga ay tinawag mo. Ito ay dahil sa napakaraming mga kahinaan na mayroon ako. Napakaraming mga bagay na hindi ko malagpasan, hindi ko mapagtagumpayan. Napakahina. Panginoon, natanggap ko ang iyong kaligtasan. Ako ay tinawag mo upang maging iyong anak. Natanggap ko po ito. Natanggap ko ang pagkakatawag upang maging ulo ng lahat. Panginoon, naway patawarin mo ang aking kawalan ng pananampalataya, na kahit sa pananalangin ay hindi po ako naniniwala. Ngunit Panginoon, ang nais mo ay ang makita namin na kami ay iyong tinawag. Ang iyong habag at biyaya ay hindi tungkol sa aming sarili. Ang iyong habag at biyaya ay tungkol sa iyong kaligtasan. Panginoon, napaka makapangyarihan nito. Nilikha mo ang bawat isa sa amin upang aming matanggap ang pagkakatawag na ito. Panginoon, ang nais ko ay ang dumulog sa iyo, aking ibinababa, sinusuko ang lahat ng pagdududa at tanggapin ang lahat ng otoridad na nagmumula sa iyo. Pinupuri kita at pinapasalamatan, mga kapatid. Bilang mga lingkod ng Diyos, ang nais natin ay maging matibay na mananalangin ng Diyos. Atin pong ipanalangin ang Israel. Maghanap po tayo ng kapareha upang ipanalangin ang ito. Isa pa po nating ipanalangin ay ang Tree of Life Education. Mayroon din po tayong Tree of Life Army. Meron din po tayo sa travel industry na mula sa iglesia ay magkakaroon po tayo ng 7 kabundukan na ito. Naway mapagpala ang lahat ng ito.
Mga kapatid, ang bundok ng Sinai, ang Diyos ay lumikha ng pangako o kaya gumawa ng pangako sa Israel. Kanyang sinabi na kung pakikinggan niya ang kanilang mga salita at susundin ang kanyang mga salita, mga pag-uutos, na ang tao ay kanyang itatatag bilang kanyang mga lingkod. Ang binigyang diin po dito ay ang mga pari. Tayo po ay magiging kaharian ng Diyos. Ngunit ang Israel ay bigo sa pagsunod nito. Pero ngayon, sa Panginoong Jesus, sa pagkilos ng banal na Espiritu ay natanggap din po natin ang banal na Espiritu. Tayo ay nasa Panginoon at tayo man din ay tinawag na mga hari dahil si Kristo mismo ay hari. Sa New Testament, nabanggit po doon na tayo ay hinirang na mga lingkod ng Diyos. Sa Ingles ay royal priesthood. Binigyan din po doon ng pagiging pari, pagiging lingkod. Ngunit sa kaharian ng Diyos ay wala na pong mga lingkod at ang pagkakatawag na ito bilang mga pari o bilang mga lingkod ay hindi parang tayo ay nagtatrabaho sa templo. Hindi ito para tayo ay magputungo sa Israel pagkatapos ay magtrabaho sa templo sa Israel. Ngunit ngayon, binigay na po sa atin ng Diyos ang lugar na ito at tayo binigyan niya ng pagkakatawag bilang mga pari. Ito po ang ating pagkakakilanlan. Kingly priesthood. Ang ating buhay ay para maging tulad ng mga hari o kaya tulad ng mga lingkod. Tayo ay patuloy na magiging hari dahil sa ating pagkakakilanlan kay Kristo. Tayo pa ay tumindig. Atin pong matanggap ang kaligtasan na mula sa Diyos. At ang kaligtasang ito ay maipapasa din po natin sa iba. Ito po ang puno ng buhay. At upang mabigyang kalwalhatian ng Panginoon. Sinasabi ng kaaway na si Adan at Eva ay bigo sa pagsunod. Si David ay bigo. Ang Israel ay nabigo sa pagsunod, ngunit sa puno ng buhay ay natanggap po natin ang kalwalhatian ng Diyos. At tayo ay narito nga, nabigyan ng pagkakataon na maging mga pari. Tayo po ay nasa puno ng buhay. Natin pong ipikit ang ating mga mata. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinoproklama na sa Panginoong Hesus, na sa pangunguna ng banal na Espiritu, naroon na ang Panginoong Hesus ay 100% tao, 100% Diyos. At dahil sa Kanya, natanggap ng bawat isang kapatawaran sa kasalanan. Panginoon, sa parehong paraan kami ay iyong binabasbasan ng pagkakatawag na ito. Kami ay magiging mga hari, magiging mga lingkod, magiging pari.
Panginoon, naway tulungan mo kami. May mga pagkakataon na kami ay bigo sa pagsunod, O Diyos. Ngunit ang banal na Espiritu ay patuloy pa rin sa pagkilos. Ikaw, O Diyos, ang dapat na mapapurihan. Binasbasan mo kami tulad ng kung paano binasbasan mo ang Panginoong Jesus. At nang aming matanggap ang Espiritu ng Panginoong Jesus. At ito ay pangwalang hanggan. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, aking pinoproklama ng bawat kapatiran dito sa iglesyang ito na inyong matanggap ang banal na Espiritu na walang limitasyon at ikaw ay gagamitin ng Diyos, pagpapalain ng Diyos upang maging buhay at magkaroon ng buhay na siyang pinili ng Diyos. Ikaw ay pinili ng Diyos, ikaw ay tinanim ng Diyos. At ang kanyang katuwiran ang siyang maghahari sa iyong buhay. Ang bawat kapatid sa buong mundo, sa iba't ibang mga bansa, ay makikita ka bilang kanyang lingkod. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, kayo ay mapagpapala at inyong matanggap ang lahat ng biyaya. Sa ngalan ni Jesus, amen. Dito po nagtatapos ang pangumagang debosyon. Magandang umaga.